Kasalukuyan ng ginaganap ang laban ng ikatlong rookie at ng pro player. Ang rookie ay si Tang Hao na mula sa 100 Blossoms at ang professional player ay ang brawler king na si Lin Jingyan. Ngunit mukhang nahihirapan ang pro player sa kalaban niyang rookie. Bumalik na si Yeshu sa loob ng arena. Tinanong ni manager kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Yeshu na nanigarilyo lang siya sa labas. Tinanong ni Yeshu si Tang kung nag-enjoy ba siya sa kompetisyon. Makikita naman si Tang na masusing nanonood at napatango na lang nang mapansin si Yeshu. Nagulat si Yeshu nang makita na ang professional player ay pinahihirapan lang ng rookie. Tinanong ng announcer kung makikita na ba nila ngayon ang pagbaba sa trono ng hari ng mga brawler. Ipinakita naman ang eksena kung saan pinag-uusapan ng kanyang mga kagrupo na tumatanda na ang kanilang kapitan kaya unti-unti nang nababawasan ang bilis nito. Sinabi ng announcer na simula na ba ito ng bagong era. Dahil ang mga professional players ay nahihirapan na sa mga rookies. Sinabi naman ni Yu na malaki na ang pinagbago ni Lin Jingyan at hindi na ito kasing bilis ng dati. Nag-aalala naman ang vice captain ni Lin para sa kanya. Sumugod na ang rookie at nailagan ito ni Lin. Ngunit pinapainan lang pala siya ng rookie at mabilis na nag-counter ng buhangin sa kanyang mukha. Pansamantalang nawala ang vision ni Lin kaya napuruhan siya ng rookie. Sinabi ng announcer na ang nanalo sa ikatlong laban ay ang rookie na si Tang Hao. Sa gitna ng stage ay nagkamayan ang dalawa. Ngunit mayabang na sinabi ng rookie na siya na ang papalit dito. Sinabi naman ni Yeshu na sa paglipas ng panahon ay may darating talagang bagong henerasyon na papalit sa luma. Sinabi ng announcer na magsisimula na ang ika-4 na laban. Tinawag niya ang pangalan ni San Xiang, ang pinakamalakas na rookie noong isang taon. Bagamat siya na ang kapitan ng Excellent Era, ay pangalawang taon pa lang niya ito sa professional scene, kaya isa pa rin siyang rookie. Nagsigawan ng mga tao nang marinig ang pangalan ni San Xiang. Na-excite rin si manager dahil makikita na naman niya si One Autumn Leaf, ang karakter ng battle god na si EQ. Sinabi ni San Xiang na ang gusto niyang makalaban ay ang kapitan ng Team Tyranny na si Han Wenking. Sinabi niyang hinahamon niya ito upang matapos na ang matagal na tanong ng mga tao kung kailan ba muling maghaharap si One Autumn Leaf at si Desert Dust. At para magkaalaman na rin kung sino talaga ang mas malakas na karakter sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa ang mga tao sa arena nang marinig ang hamon ni San Xiang. Sinabi nilang napakaganda ng rookie event ngayong taon. Nagbago na ang stage at ipinakita ang projection nilang dalawa. Unang sumugod si San Xiang. Nasangga naman ito ni Han at gumanti ng mga suntok. Napaatras si San Xiang at nagpakawala ng mga skills. Si Han naman ay hindi na bahala at nagpatuloy sa pagsugod. Nakakuha ito ng tiempo at tinamaan si San Xiang. Ngunit ngumiti lang si San Xiang at sinabing inaasahan na niya ito mula sa pinakamalakas na striker ng Glory. Sinabi naman ni Han na huwag siyang kampante at kasunod na nagpakawala ng skill na Emperor's Fist. Nagulat si San Xiang at agad na nag-cast ng barrier at mabilis na nag-counter-attack. Nagsigawan na naman ang mga tao. Sumugod na naman si San Xiang at makikita ang matitindi nilang palitan. Halos masira na ang buong paligid dahil sa sagupaan nilang dalawa. Nagulat si manager dahil napakahusay nila. 10 minuto na ang lumilipas ngunit patuloy pa rin ang kanilang bakbakan. Tinanong ni manager kung sino sa tingin ni Yeshu ang mananalo. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya alam sa ngayon. Tinanong ni manager kung bakit. Sinabi ni Yeshu na dahil malaki pa ang buhay nilang dalawa at halos parehas lang ang palitan nila ng damage. Kaya magkakaalaman lang kapag pumula na ang buhay ng isa. Sabay namang bumagsak sa kritikal ang buhay ng dalawa. Kaya tinanong ni manager kung sino na ang mananalo ngayon. Sinabi ni Yeshu na isang skill na lang ang magdedesisyon kung sino ang mananalo sa kanila. Pinuri ni San Xiang na malakas si Han, ngunit sinabi niyang hindi siya magpapatalo. Hindi naman nagsalita si Han at sumugod na lang ng walang humpay. Galit naman si manager dahil walang ginagawa si San Xiang. Sinabi ni Yeshu na manood lang siyang mabuti. Sinabi ni manager na paano siya kakalma kung puro pag-iwas lang ang ginagawa ni San Xiang. Sinabi ni Tang na sa kanyang tingin ay may pinaplanong gawin si San Xiang. Ngunit sumugod pa ng mas matindi si Han at mas bumilis pa ang kanyang galaw. Yun pala ay tinitiyempohan lang siya ni San Xiang upang makapag-counter-attack. Nang nakakuha na siya ng tiyempo ay agad niyang itinira ang pinakamalakas na skill ng Battle Mage. Nagsigawan ang mga tao nang makita ito at dito na natapos ang kanilang laban. Nagulat ang mga audience nang makita na ang tumumba ay si San Xiang
at si Han Wenking ang nanalo. Tinanong ni manager kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yeshu na gumamit si Han ng Eagle Stamp. Tinaimingan niya ang skill ni San Xiang, at nang malapit na ito ay agad siyang lumipad at nag-counter. Dahil dito na sorpresa ni Han si San Xiang, kaya siya ang nanalo sa laban. Hindi naman makapaniwala si San Xiang sa nangyari. Sinabi ni Han na hilaw pa ang mga rookies, na gustong palitan ang kanilang henerasyon. Sinabi niya kay San Xiang na magaling ang kanyang ginawa, dahil bihira lang ang player na kayang i-cast ang skill na Racing Dragon. Ngunit kung si Yeshu ang gumawa nito ay siguradong hindi siya sasablay. Hindi naman matanggap ni San Xiang ang sinabi ni Han. Naiinis siya na kinukumpara na naman siya kay Yeshu. Sinabi niyang tanggap niya ang pagkatalo ngayon, ngunit hindi na siya papayag na muli pang matalo sa hinaharap. Kalaunan ay natapos na ang Rookie Challenge, at in-interview naman ng media si Zhao Zekai. Siya ang representante ng mid-generation players. Ibig sabihin ay nasa gitna lang siya, dahil hindi na siya rookie, ngunit hindi pa siya matatawag na veterano. Sila Yeshu naman ay pumunta na sa hotel, at doon na lang nanood ng interview. Tinanong ng media kung ano ang kanyang opinyon sa nangyaring mga laban kanina. Dahil ang mga rookie ito ang susunod na kanyang makakasama sa oras na magretiro ang mga veteranong players. Ngunit weirdo ng kanyang mga sagot, kaya natawa sila manager. Kasunod naman na in-interview ay si Wang Jexi. Ngunit naging brutal ang mga tanong nila sa kanya. Sinabi ni Wang na si Gao Yingji ay isa sa mga kinabukasan ng kanilang clan. At natutuwa siyang masaksihan ang unti-unti nitong pag-usbong. Makaraan ang ilang oras ay nagpaalam na sila manager na matutulog. Sinabi rin niya kay Yeshu na matulog din ng maaga dahil mayroon pang event bukas. Ngunit si Yeshu naman ay nagpatuloy lang sa paglalaro. Maya-maya naman ay lumabas ng kwarto si Tang, dala ang kanyang laptop. Hindi kasi siya makatulog dahil sa sobrang intense ng mga napanood niyang laban kanina. Kaya lumaro na rin siya upang magpaantok. Ngunit kinabukasan ay nakita ni manager na hindi natulog ang dalawa. Sinabi ni manager na ang mahal-mahal ng upa sa hotel na ito. Kung alam lang niyang hindi sila matutulog ay nagrenta na lang sila sana ng PC sa internet shop. Tumakas naman sa pagalit si Tang at nagsabing bibili muna siya ng kanilang agahan. Kaya ang pinagbalingan na lang ni manager ay si Yeshu. Nang makaalis si Tang ay tinanong ni manager kung kamusta na ang improvement nito. Sinabi ni Yeshu na malaki ang posibilidad na makapasok si Tang sa professional scene basta't huwag lang siyang magsasawa sa laro. Sinabi ni manager na dapat ay hindi rin siya maglaro palagi, upang hindi rin siya mawalan ng interes. Sinabi naman ni Yeshu na malabong mangyari iyon, dahil kahit 10 taon pa siyang maglaro nito ay hindi pa rin siya basta-basta magsasawa. Bumalik na sila sa panonood sa arena. Makikita naman na may kausap sa telepono si Yeshu. Ang kausap niya pala ay si Sumocheng. Sinabi ni Yeshu na nasa loob sila ng arena upang manood ng all-star competition. Sinabi ni Mocheng na namimiss niyang maging simpleng audience lang. Tinanong niya kung saan sila nakaupo. Sinabi ni Yeshu na nakaupo sila sa C area. Makikita naman sa sumunod na eksena na may hawak si Sumocheng na largabista at tila ba may hinahanap. Nang makita niya si Yeshu, ay kumaway siya rito. Nakita naman ni manager na kumakaway si Sumocheng sa kanilang direksyon, at tinanong kung sino ang kinakawayan nito. Napansin naman ni Tang na si Yeshu ang tinitingnan ni Sumocheng. Sinabi ng announcer na ang susunod na event ay ang high jump, kung saan kukuha sila ng mga maswerteng audience na maaaring sumali. Ipinakilala na ng announcer si Sumocheng. Tuwang-tuwa naman si manager nang makita siya. Pumili na ang system ng random audience. Sinabi ni Sumocheng na gusto niyang siya na ang pumili ng 2 random audience para sa susunod na kalahok. Makikita naman na naiinis si Yeshu dahil feeling niya ay siya ang pipiliin nito. Sinabi ni Sumocheng na ang una niyang napiling random audience ay mula sa area C, row 18, seat 21. Ito ay ang upuan ni manager. Maiyak-iyak si manager nang marinig na siya ang napili. Sinabi ni Sumocheng na mas masaya kung mayroon ding magkakilala sa mga participants, kaya ang pangalawa niyang pipiliin ay ang katabi ng kanyang unang napili. Tinanong ng announcer kung sino sa 2 katabi ng una niyang napili ang kanyang kukunin. Makikita naman na naiinis pa rin si Yeshu. Ngunit ang pinili niya ay si Tang. Inaasar naman ni manager si Yeshu dahil hindi siya ang napili ni Sumocheng. Pumunta na sila sa stage at isa-isang tinanong ang kanilang pangalan. Ipinakita na rin ang hologram ng kanilang mga karakter. Nagsigawan ng mga tao nang makita ang karakter ni Dancing Rain.
Tinanong ni manager kung bakit hindi ginagamit ni Tang ang kanyang account. Sinabi ni Tang na pinagamit siya ng account ng management dahil ang kanyang account ay level 40 pa lang, samantalang ang ibang players ay max level na. Nagulat ang ibang mga audience nang mapansin ang pangalan ni Chasing Haze. Sikat kasi si Chasing Haze dahil noong nakaraan lang ay tinalo niya si Poplar Beach sa Heavenly Domain. Nagsimula na ang event at makikitang nauna na si Dancing Rain. Sa sobrang bilis ni Su Mucheng ay namangha sila manager at nakalimutan ng gumalaw. Ang ibang mga players ay nagmadali ring umakyat. Ngunit ang isa sa kanila ay nahulog kaya pinagtawanan siya ng mga tao. Ayaw niyang mapahiya ng mag-isa kaya binaril niya ang platform na inaapakan ni manager. Nahulog si manager at pinagbabaril siya ng lalaking player. Gumanti naman ng putok si manager ngunit nahihirapan siyang patamaan ang kalaban. Bumaba naman ng platform si Tang upang tulungan ang kaibigan. Sinugod niya ang lalaking player at nagulat ito sa bilis ni Tang. Sinabi ng mga professional players na mabilis ang kanyang kamay, ngunit nagtataka sila kung bakit level 40 skills lang ang kanyang ginagamit. Hindi nila alam na level 40 pa lang si Tang, ngunit baliwala lang sa kanya ang max level player. Nagsigawan na naman ang mga tao nang mapatay ni Tang ang lalaking player. At kahit nasa hulihan na sila ni manager, ay patuloy pa rin ang pag-cheer sa kanila ng mga tao. Natapos na ang event at nagbigay ng speech si Su Mucheng. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa lahat ng kalahok at nagpapasalamat din siya sa ipinakitang pagkakaibigan nila Tang at Guo. Nang dahil sa kanila ay naalala niya ang palaging sinasabi ng isang taong malapit sa kanya. Na ang glory ay isang laro na hindi dapat nilalaro ng mag-isa. Hinanap ni Yeshu si manager. Sinabi ni Tang na pumunta lang siya sa banyo. Tinanong naman ni Tang kung sino talaga siya. Dahil nakita ni Tang si Su Mucheng nang malapitan sa stage, at naalala niyang siya rin si Cleansing Mist na nakita niya sa internet shop. Kung si Cleansing Mist ay si Su Mucheng, malamang na si Flowing Tree ay ang pro player na si Huang Shoshan. Ibig sabihin nito malaki ang posibilidad na si Yeshu ay ang battle god na si Ye Qiu. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.